namin Diyos. Salamat po ng napakarami, Ama. Muli naming nasapit ang aming pagsamba. Salamat po, sinasalubong mo kami ng iyong kapangyarihan sa aming mga pag-awit. Dama namin ang iyong espiritu, siyang nagpapalakas sa amin, umaaliw sa amin, sa aming mga kalumbayan. Salamat ng marami, Ama, sa kabila ng aming kalagayan. Patuloy mong ibinibigay ang pagkakataon na maisagawa namin ang pagsamba. Wala man kami sa iisang dako, ngunit naisasagawa namin ang pagsamba sa iyo na para kaming nasa iisang dako sa tulong ng teknolohiya na pag-iisa namin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo, Ama, sa pagsamba sa iyong banal na pangalan. Tanggapin mo sana kaming lahat. Wala kang itatakmil sa amin, Ama. Patawarin mo na po kami sa aming mga sala. Lingapin mo kaming lahat. Basbasan mo kami, Ama. Tulungan mo po, masumpungan namin ang biyayang dulot ng pagsamba. Panginoong Jesus, salamat ng marami sa iyo. Lagi kang nariyan para sa aming kapakanan, sa aming mga paglalakbay araw-araw. Inaalalayan kami, pinalalakas ang aming loob, lalo na pagka mabigat ang aming pinagdaraanan. Naroon ka, Panginoong Jesus, para kami ay patnubayan at panatasin. Ipamagitan mo po kami ngayon sa Ama at maawa ka po, Panginoon. Patuloy mong basbasan kaming magkakapatid. Tulungan mo po malubos ang aming kagalakan na sa buong panahon ng aming pagsamba ay narito ka sa aming piling. Ama, mag-aaral kami muli ng iyong mga salita. Muli namin sasariwain ang leksyong itinuro ng kapatid na Iran Manal noong sila'y nabubuhay pa. Maawa ka po, Panginoon. Tulungan mo po sana na ang mga aral mong aming tatanggapin, lalong magpatatag sa amin upang lalo naming maipagpatuloy ang aming mga paglilingkod sa iyo. Malagi kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusugo mo po sa mga huling araw. Malagi kaming matatag na nangahawak sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Magalang po namin inihiling ang lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga mahal na kapatid, malinaw po ang pagtuturo sa atin na ang Israel ang unang bayan ng Diyos. Ayon sa Deuteronomio 4:7, ito ang bayan ng Diyos na napakalapit sa kanila. Kailanman sila'y tumawag at lumaig sa kanila. Ayon po naman sa Deuteronomio 7:6, ang Israel ay pinili ng Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari. Sapagkat napakalapit po ng Diyos sa Israel. Nakikinig ang Diyos sa kanilang mga panalangin at tuwing sila'y tumatawag siya. Subalit hindi po nakapamalagi ang Israel sa kanilang kahalalan. Ano ginawa ng Israel? Tumalikod sila sa Diyos. Sinuway nila ang mga kautusan at mga tuntuning ibinigay ng Diyos sa kanila. Sino ang humalili sa mga Israelita bilang mga tao ng Diyos? Sabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan 15:16, kayo'y hinirang ko at akin kayong inihanap.
upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Sa mga katwid, napakalapit din nila sa Diyos at maging sa Panginoong Jesucristo. Ano man ang hingin nila sa Diyos sa pangalan ni Kristo ay ibibigay sa kanila. Sino po sila? Sinong tinutukoy dito ng Panginoong Jesucristo? Ang sabi niya sa talatang 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Paglalarawan ng mga apostol, ang puno ay ulo at ang mga sanga ay ang mga sangkap ng katawan. Sino po ang puno o ulo? Ang Panginoong Jesucristo. Sino po naman ang mga sanga o mga sangkap ng katawan? Ang mga kaanib ng iglesia. Alala ang bagay ng iglesia ni Kristo. Ngunit, kaya po nang alam na natin, tulad ng Israel, ang iglesia ni Kristo noong unang siglo ay natalikod din sa pananampalataya. Sino po ang humalili na bayan ng Diyos sa ating panahon na kung tawagin ay mga wakas ng lupa o sa mga huling araw? Ang iglesia ni Kristo na naging bunga ng gawain ng sugo na si kapatid na Felix Manalo. Ano ang katunayan? Meron din bang pangako ang Diyos na partikular na tumutukoy sa atin na kabilang sa ikatlong bahagi ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo na kung tawagin ay na kung tumawag ay diringgin niya? Mayroon, mga kapatid. Meron din pong pangako. Ang Diyos mismo nagsalita sa hula niya, sa Zacarias 3:9, ang sabi niya, aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. Pansinin ninyo, ang binabanggit dito, na dadalhin ng Diyos ay ang ikatlong bahagi. At sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang diringgin. Mga kapatid, tayo nang tinutukoy dito ng Diyos. Tayo ang ikatlong bahagi ng lupain. Ang lupain na tinutukoy ay ang iglesia ni Kristo. Tayo ang ikatlong bahagi. Ang una ay ang mga Hudyo. Ang ikalawa ay ang mga Hintil. Ang ikatlo, tayo na taga-malayo o malayong silangan o taga-Pilipinas sa panahong mga wakas ng lupa. Ang pangakong ito ng Diyos ay partikular na nakaukol sa atin na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo sa mga huling araw. Ano ang garantiya ng Diyos? Lalo na kapag nakasalang tayo sa pagsubok. Ang sabi niya, sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang diringgin. Aking sasabihin siya'y bayan ko at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Napakapalan natin, mga kapatid. Karaming mga suliranin ngayon sa mundo. Makikita natin mga nakaganapan araw-araw sa pamamagitan ng mga balita. Napakahirap ang mabuhay ngayon sa mundo. Napakabigat ng mga pagsubok sa panig natin. Pero meron tayong karapatan. Merong pribilehiyong ipinagkaloob sa atin. Pagka tayo ay tumawag sa Diyos, hiringgin niya tayo. Kaya, hindi rin tayo dapat na mawala ng pag-asa. Yan lamang ho ba? Ano pa pangako ng Diyos na partikular na tumutukoy sa atin? Na tinatawag na anak na babae ng Siyon. Ang sabi ng Biblia sa Isaias, sa 62:11 hanggang 12, inyong sabihin sa anak na babae ng Siyon. Narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating. Dumarating na ang ating kaligtasan. Tayo ba yan? Ang Siyon po, ayon sa mga Bible scholars, ay tumutukoy sa Israel. Ang Iglesia ni Kristo ay tinatawag ding Israel sa pangako. Ang babae o dalaga ay tumutukoy naman sa Iglesia sapagkat
Sa ikalawang Korintio 11:2, ang malinis na babae o dalaga ay tumutukoy sa tunay na iglesia. Alin po kung gayon ang tinutukoy na anak na babae ng Siyon, ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ating kinabibilangan? Ano katangian ng iglesia ni Kristo sa mga huling araw? Tinatawag na ikaw ay tatawaging hinahanap, bayang hindi pinabayaan. Hindi ho pinabayaan. Hindi pababayaan ng Diyos ang iglesia ni Kristo. Kaya laging nakasubaybay ang Diyos sa atin. Nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Natupad ba ang pangakong ito ng Diyos sa iglesia ni Kristo sa mga huling araw? Opo. Tupad na tupad. Mula pa sa pagsisimula ng iglesia ito sa pagkasangkapan ng Diyos kay kapatid na Felix Manalo, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Gaman nung una ay pinagtatawanan at inuusig sapagkat ang sugo ng Diyos sa mga huling araw ay wala naman talagang anumang katangi ang maipagmamalaki. Walang kayamanan, kapangyarihan o impluensya. Wala. Pero mabilis na lumaganap ang iglesia ni Kristo at walang sinumang nakapigil sa pag-unlad at pagsulong nito. Nangako ang Diyos na hindi niya pababayaan ang iglesia nito. Kaya ito'y naging global at nakarating sa kalwalhatian bago pa papagpahingahin ng Diyos ang kapatid na Eranio Manalo. Sa kabuuan lang ba ng iglesia ang pangako ng Diyos? Hindi. Malinaw ang pahayag ng Diyos, sila'y magsisitawag sa aking pangalan, akin silang diringgin. Hindi lang ang sugo. Kasama ang mga naging bunga ng gawain ng sugo. Tayo. Tagos sa atin, bawat individual na kaanib ang pangako ng Diyos. Yung tumawag na nalangin sa Diyos, kikinggan niya tayo. Pero mga kapatid, bakit hindi ito natutupad sa ibang mga kapatid? Iglesia ni Kristo. Kabilang sa Iglesia ni Kristo, pinangaralan, sumampalataya, nabautismuhan. Pero hindi naman nila tinatamasa ang katuparan ng pangakong ito ng Diyos. Bakit? Ano ang hinanakit ng Diyos sa ibang mga tao niya kaya hindi natutupad sa kanila ang pangako ng Diyos? Naging katulad sila ng Israel. Ano ba ginawa ng Israel? Nakasamaan. Kaya kahit sila'y kabilang sa bayan ng Diyos, pinangakuan ng Diyos na hindi sila pababayaan. Pero pinabayaan sila ng Diyos. Tinulot na mapahamak. Bakit? Isaiah 65:11-12, kayo na nagtakwil sa Panginoon at lumimot sa aking banal na mundo. Kinalimutan nila ang Diyos Itinakwil nila ang Diyos at kinalimutan. Paano? Paano itinakwil at nilimot ng Israel ang Diyos? Kalawang Kronika 29:1-8, siya'y kanilang itinakwil, pinabayaan nila ang kanyang templo at siya'y kanilang tinalikuran. Hindi sila nagsunog ng insenso o nag-alay ng mga handog na sinusunog sa templo para sa Diyos ng Israel. Ano yan, mga kapatid? Yan ang pagsamba noon ng Israel. Ibig sabihin, itinigil nila ang pagsamba. Katumbas ng pinabayaan nila ang Diyos. Kinalimutan nila ang Diyos. Itinakwil nila. Paano pa nila nagawa na itakwil at kalimutan ang Diyos? Sa 65:11-12 ng Isaias, ang sabi, kayo na nagtakwil sa Panginoon at lumilimot sa aking banal na mundo. Hindi kayo sumagot. Inausap ko kayo, ngunit hindi kayo nakinig. Ang ginawa ninyo'y pawang kasamaan sa aking paningin. Pinili ninyo ang hindi nakalulugod sa akin.
Mga twin, naging masama rin ang mga Israelita sa paningin ng Diyos. Sa kabila ng mga pagpapayo at pagtuturo ng Diyos sa kanila, ayaw nilang makinig. Ang ginagawa nila kung ano yung ayaw ng Diyos. Huwag tayong tutulad sa Israel. Huwag nating kalilimutan ng Diyos. Huwag nating pababayaan, lalo na huwag nating ititigil ang pagsamba. Huwag tayong magbubuhay sa kasamaan. Bakit? Ano pa siya ng Diyos kapag hindi tayo nakinig at tumugot sa panawagan ng Diyos? Sa Kawikaan 1:24 hanggang 28, ang sabi, winalang bahala ninyo ang aking mga payo, ayaw ninyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. Dahil dito'y kayo'y aking tatawanan. Kapag kayo'y napahama, nasadlak sa kaguluhan. Kapag kayo'y hinampas ng bagyo nitong buhay, yan ang mga pagsubok. Kung datan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na yun, ay di ko pakikinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpukan. Yun ang pinakamapait na maranasan ng isang lingkod ng Diyos. Umaasa tayo, pagka tayo nanalangin, pakikinggan tayo ng Diyos. Kasi kabilang tayo sa bayan niya eh. Pero nagulat tayo at hindi tayo pinakinggan ng Diyos, pinabayaan na tayo. Sino may diferensya? Ang Diyos? Hindi. Kapag ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, sino may diferensya? Tayo. Baka nagagawa natin ang ginawa ng Israel na kasama. Kaya mga kapatid, huwag nating pababayaan ang ating mga pagsamba. Linggo-linggo. Sa kabila ng ating abang kalagayan ay ibinigay ng Diyos ang paraan at pagkakataon sa atin. Tuloy na maisagawa natin ang mga pagsamba sa Diyos. Huwag nating pababayaan. Huwag din nating susuwayin o lalabagin ang mga kautusan ng Diyos. Lagi nating ipagpauna ang ating mga paglilingkod sa Diyos. Higit sa anumang bagay o sa kanino man. Mabuhay tayo sa pagsunod sa lahat ng mga aral na itinuro ng sugo sa mga huling araw. Ano dapat gawin ngayon upang muli tayong pakinggan sa ating mga panalangin? Kung sakaling nakapagpabaya tayo sa mga nagdaang panahon, maaaring nahulog sa kasalanan na siya namang dahilan kaya pinababayaan tayo ng Diyos. Tumatawag tayo sa Kanya, ayaw niya tayong pansinin. Ano panawagan sa atin ng Diyos? Sa Job 22, sabi ng Biblia, sumang-ayon ka sa Diyos. Makipagkasundo ka sa Kanya. Manumbalik ka sa makapangyarihan, ikaw ay magpakumbaba. Paano? Alisin mo sa iyong tahanan lahat ng gawaing masama. Kaya dapat nagsusuri tayo, mga kapatid. Pagka meron tayong nais na matupad sa ating buhay pero hindi natin nakikita ang katuparan nito, hindi binibigyan ng Diyos ng katuparan ng ating mga hangarin. Nananalangin naman tayo pero tila hindi niya pansin. Dapat tayong magsiyasa. Baka hindi natin nagagawa yung gusto ng Diyos. Sa halip ay napababayaan natin siya. Kaya ano kailangan? Makipagkasunduan niya tayo sa Diyos. Manumbalik tayo sa Kanya. Paano? Alisin natin yung kasamaan. Bakit? Yun ang dahilan eh. Kaya ayaw tayong pansinin ng Diyos. Paggawa ng masama, alisin natin. Kung nagpapabaya, huwag na tayong maging papaya. Agad na magbago. Ano garantiya ng Diyos? Ang sabi, papakinggan niya ang iyong panalangin. Kita nyo.
Ano pangako ng Diyos bilang tugon niya sa ating panalangin? Ang sabi, ang buhay mo'y gaganda at magiging maginhawa. Lagi kang magtatagumpay sa iyong mga balak at ang landas mo ay magliliwanag. Sana narinig ito ng mga magulang na naghahangad ng isang mabuting buhay para sa kanyang pamilya na sa kabila ng ating abang kalagayan, nagsisikap ang mga magulang habang patuloy na itinataguyod ang mga paglilingkod sa Diyos ay nagsisikap sa buhay na ito. Nakikita ng Diyos ang ating mga pagsunod, ito pa rin niya ang kanyang pangako. Patutupad sa atin ang pangakong ito. Ang buhay mo ay gaganda at magiging maginhawa. Sana nakikinig din ang mga anak, ang mga kabataan, sampalatayanan ninyo ang sinasabing ito ng Biblia. Ang buhay mo ay gaganda at magiging maginhawa. Hindi lamang yan. Lagi kang magtatagumpay. Meron kang mga plano. Meron kang ambisyon. May balak kang gawin ganito para sa iyong sarili. Sabi ng Biblia, lagi kang magtatagumpay. At ang landas mo ay magliliwanag. Mga kapatid, sampalatayanan natin lubos ito. Tao tayo ng Diyos. Mga tunay na kaadib tayo sa Iglesia ni Cristo na naninindigan sa katwiran. Huwag lang tayong bibitiw sa pagsunod sa Diyos. Ano anyaya ng Diyos sa atin ngayong narito tayo sa pagsamba? Ano ang nakahandang gawin ng Diyos kapag tayo nanumbalik sa Kanya? Ang sabi ng Biblia sa Isaiah 30:18, ang Panginoon ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Maaari pinararanas tayo ng Diyos ng hirap o baka ang iba'y itinulot pa na magkasakit. Baka ang iba'y malubha pa ang sakit. Subalit ang sabi ng Biblia, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan. Dito kayo lumakad. Ano ibig sabihin yan? Yung gabay ng Diyos ay mamamalagi sa atin. Ang patnubay niya ay hindi bibitiw sa atin. Saan man kayo makarating, mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Igigiya niya tayo sa ating mga paglakad kung saan tayo dapat tumungo. Doon niya tayo dadalhin sa tagumpay. Doon sa pagpapala niya. Kapag hinayaan nating mabuhay tayo sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Kanina kayo, mga kapatid, kanina pa'y naghihintay ang Diyos. Lumapit na tayo sa Kanya. Ang mga magulang, mga ama, baka may mga ama, kung minsan ay lumuluha, lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya, nagdaranas ng hirap, gustong mairaos ang kanyang sambahayan. Itinudulog niya sa ama. Ngayon, sa pagsambang ito, nakikinig ang Diyos sa atin. Mga ina na laging nakasubaybay sa mga anak. Minsan matigas ang ulo ang mga anak. Nahapis ang buwina ng tahanan. Nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Ihibik ninyo sa Ama ang inyong mga nararanasan. Mga kabataan, mga anak, ano pangarap nyo sa buhay? Ano ang gusto ninyong mangyari sa hinaharap ng inyong buhay? Sabihin ninyo sa Ama ngayon sa inyong mga panalangin. Pangako lamang ninyo na hindi nyo siya pababayaan, na tayong lahat ay magkakaisa
na lubos na magtatalaga sa mga pagsamba at mabubuhay tayo ng malinis at matuwid. Ang Diyos naman ay maligaya na sumusubaybay sa atin, nagagalak, naaaliw, nasisiyahan. Kaya ang basbas at pagpapalay lagi niyang igagawad sa atin. Kaya ngayon mga kapatid, para walang maging hadlang sa ating mga pagdulog sa Kanya, sa mga pagpapala ng Diyos para sa atin, anong dapat nating hilingin sa Diyos ngayon? Lalo na kung tayo nakapagpabaya sa mga nagdaang panahon. Ang aking babasahin ay panalangin. Hindi ko na ipaliliwanag. Tuloy na po tayo sa ating huling panalangin. Lamang habang binabasa namin ang mga talatang ito, sapagkat ito ay panalangin. Isipin ninyo na kayo ang nagsasalita nito. Sabihin ninyo ito sa Ama, na parang kayo mismo ang nananalangin nito. Kalakip ang inyong puso. Awit 85. Panumbalikin mo kami, Diyos ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ang pagkagalit mo at puot sa amin, wala bang hangganan? Di na ba lulubag? Di ba matatapos ang galit mo yan? Ibangon mo kami. Sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka. Nataglay ang galak. Kaya ngayon, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Tumayo kayo mga kapatid. Ama namin Diyos, narito na ang iyong mga anak na nangangayupa pa ang mga puso. Hinahanap ka lalo sa ganitong pagsamba. Salamat. Salamat po. Nasumpungan ka namin. Narito ka sa pagsamba namin. Pinadarama mo sa amin ang iyong pag-ibig. Tinuturuan mo kami kung paano kami mapabuti. Kung paano namin matatamo ang katuparan ng iyong mga pangako. Palibasa'y narito kami sa daigdig. Kabila ang mga suliranin. Mabigat ang mga pagsubok. Sa panig namin, mahigpit ang pag-uusig. Nakatanaw kami sa iyo, Ama. Naghihintay at umaasa ng iyong paglingap. Halika muli sa piling namin. Dalawin mo kami sa aming mga tahanan. Basbasan mo bawat pamilya. Nakikita mo ang pinagdaraanan ng mga magulang, ang mga ama at mga ina na iniintindi ang mga anak. Hindi lamang ang kapakanan ng buhay sa daigdig. Higit sa lahat, ang kapakanan ng aming paglilingkod sa iyo. Ang kapakanan ng aming mga kaluluwa. Kaya tulungan mo kami, mga magulang. Gawin mo kaming mabisa at makapangyarihan sa pangunguna sa mga anak. At pagka kami nagtuturo sa kanila, tulungan mo ang mga anak na maging masunuri. Ang mga anak ay tumugon at sumampalataya. Kaya na ito ang kalooban mo para sa kanila. Tulungan mong manatili ang pagkakaisa ng bawat pamilya sa ganap na pagtatalaga sa paglilingkod sa iyo.
at sa pagsunod sa iyong mga aral. Magkaiwalay man ang pamilya sa lupang ito. Magkikita-kita kaming lahat sa bayang banal na ipinangako mo sa amin. Kaya huwag mo kaming bibitiwan. Hawakan mo kaming mahigpit. Manatili po ang katapatan namin sa paglilingkod po sa iyo. Panginoong Jesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Alalayan mo kami araw-araw. Palakasin mo ang aming loob pagka kami nangihina. Haliwin mo kami pagka kami nalulungkot. Magalingin mo ang mga may sakit at lalasan ang aming mga suliran. Ang mga hirap sa buhay na ito. Biyayain mo ang kanilang mga pagpapagal. Masumpungan lagi ang iyong mga pagpapala. Huwag magkulang ng anumang mabuting bagay. Higit sa lahat, manatili po sa matibay na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ama, huwag mong pababayaan ang naiwang pamilya ng kapatid na Iranio Manalo. Kasama ng lahat ng mga kapatid na inuusig, mga kapatid naming inaapi at ginigipi. San man naroon ang iyong mga anak, ingatan mo. Basbasan mo ang kanilang buhay. Patuloy na ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Manatili kaming lahat matatag sa paglilingkod sa iyo. Matyagang hinihintay ang katuparan ng pagsasaayos mo ng lahat ng bagay sa Iglesia. Ama, nananalig kaming lubos. Narinig mo na po ang aming mga panalangin. Ikaw ang lagi naming kasama sa buhay namin sa mundong ito. Mananatili ang patnubay mo at ang pag-alalay mo sa amin. Paghanap po namin inihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo.